Hi everyone. For today's video, we will discuss deferred annuity. Okay, so let us define first. Deferred annuity is an annuity in which the first payment is not made at the beginning nor at the end of the first payment interval, but at a later date. That is, the term begins at a future time. Okay, so pag sinabing deferred annuity, ayan, so yung first payment natin ay, ayan, hindi sa beginning or at the end of the first payment. So pwedeng deferred siya after 2 years bago tayo magbayad, after 6 months, so ganon. So yun yung sabihin ng deferred annuity. So that's an annuity of quarterly payments which has been deferred 2 years. So kapag deferred ng 2 years, we'll have the first payment at the end of 2 and 1/4 years. So nag-add tayo ng 1/4 years pa. Kasi 'di ba pag ordinary annuity, yung kapag quarterly payment, ang unang payment natin doon ay after 3 months pa. Kaya kapag sinabing deferred ng 2 years, mag-a-add tayo ng 2 years tapos mag-a-add pa tayo ng isa pang quarter. Kaya imbis na at the end of 2 years lang yan, add pa tayo ng isa. So 2 and 1/4 years. Okay? Ulitin natin ha kasi nga kapag annuity ang bayad niyan ay after pa nung first term natin. Quarterly payments di after pa ng isang quarter. Okay? So likewise, an annuity whose first payment is made at the end of 2 years, kapag ang first payment ay at the end of 2 years, deferred lang siya ng 1 and 3/4. Magma-minus naman tayo. So dun sa first payment, magma-minus tayo ng term natin, quarterly payments, kaya naging 1 and 3/4. Deferred lang siya ng 1 and 3/4. So ibig sabihin, ang pagkuha ng deferment period, magma-minus tayo ng isang term. Okay? So the length of time from the present to the beginning of the first payment interval is called the deferment period. Okay? So ito yung symbol na gagamitin natin. Ito yung formula. Ang formula natin ay kaparehas lang, kung mapapansin nyo, kaparehas lang ito ng ordinary annuity. Nadagdagan lang nitong sa denominator natin ng 1 plus I to the H. So yun yung present value ng ordinary annuity, di ba? Ito lang lahat ng itong nasa numerator divided by I. So sa deferred annuity, so para hindi kayo malito kung kabisado nyo na yung sa ordinary annuity, ang deferred annuity nadagdagan lang nitong 1 plus I to the H. Ito yung deferment period kasi natin. Kasi, ang ibig sabihin ng deferred annuity, kung magbabayad tayo sa 6 months pa, mag-i-interest pa yung present value natin. Halimbawa, nag-loan tayo. Yung present value na yon, mag-i-interest pa siya hanggang dito sa deferment period natin na H. Okay? Kaya may napadagdag dito sa denominator natin. Okay, so yung mga notation natin, same pa rin. Kung napanood niyo yung una kong video sa annuity due at ordinary annuity, so same pa rin. PV ay present value of a deferred annuity. P is the periodic payment. In some books, they use R for regular payment. N is the number of conversion periods. H, number of deferred periods. I is the interest rate per conversion period. Pero, itong mga formula natin dito, so tandaan, itong N, ang N ay equal ito sa M, ang N ay equal sa M times T. T is the time, M is the number of conversion per year. And then itong I natin ay equal ito sa J over M. J is the nominal rate, kung ano yung given na rate, tapos i-divide natin sa conversion period. Okay, conversion per year. Okay. So example, meron tayong dalawang example. So screenshot nyo muna or i-post nyo. Try nyo sagutan yung 2 examples natin bago panoodin ng aking solution. Okay, let's start. Number 1. Find the present value of a deferred annuity. So malinaw, nakalagay na, no, deferred annuity. Tapos find the present value of 2,500 pesos every 6 months for 7 years. If the first payment is made in 3 years and money is worth 8% converted semi-annually. So ano yung keyword natin dito? Kung hindi nakalagay ito, kasi malinaw naman nakalagay deferred annuity. Pero kung hindi nakalagay na deferred annuity yan, ano ang keyword natin para malaman na deferred annuity? Itong if the first payment is made in 3 years. So after 3 years pa, tsaka pa siya mag first payment. Tapos ang term natin, 2,500 every 6 months. Every 6 months for 7 years. So gamitin natin ang formula ng present value. Malinaw naman, nakalagay na find the present value. Ayan, so use the formula. Ayan, so ano yung mga given natin? 2,500, ito yung regular payment or yung periodic payment. 2,500 pesos. Every 6 months. So every 6 months, ibig sabihin ang M natin ay 2 dahil merong dalawang 6 months sa 1 year. So
And then 7 years, ang time natin ay 7 years. So, pwede na natin masolve itong n. Ang value ng n ay m times t. So, i-multiply lang natin to. 2 times 7 equals 14. So, may 14 payments tayo na 2,500 every 6 months for 7 years. And then, we have given itong interest natin. So, yung interest, yung J yan, 8%. So, in decimal, yung 8% is 0.08. So, pwede nating masolve yung I. Ang value ng I ay J over M. So, we have 0.08 divided by the conversion per year. So, we have 2. So, equal siya sa 0.04. And then last, kailangan natin yung H. Ang value ng H, so punta lang tayo dito. If the first payment is made in 3 years, made daw in 3 years. So tandaan na, sa pagkuha ng deferment period, itong age, i-multiply lang natin yung years, 3 years, times the every 6 months, so semi-annually, so times 2, minus 1 palagi. Okay? Minus 1. So 3 times 2, 6 minus 1, 5 lang. Bakit 5 lang? Kasi ulitin nga natin, pag sinabi nating annuity, yung 2,500 every 6 months, ang first payment natin ay after 6 months pa. So kaya may minus 1 tayo. Eh ang bayad natin after 3 years. Kaya ibig sabihin nun, 5 lang yung deferment period natin. Okay? So i-substitute na lang natin sa formula. So PV, present value, equals P is 2,500 pesos. Multiply natin sa 1 minus, idiretso na natin 1 plus I. 1 plus I, so we have 1.04 raised to negative n. So we have negative, the value of n is 14. All over 1 plus I, so another 1.04 raised to h, the value of h is 5, and then times I. Okay, so times I, so we have 0.04. So, i-calculator na lang natin. Kung may programmable kayo na calculator, i-type nyo na lang yan kung paano nyo nakita dyan. At kung ordinary naman ang calculator, so kung ordinary calculator, kagaya ng gagamitin ko, so ito yung paano natin gagawin, importante yung may parenthesis dito. Okay, so isa-isahin lang natin. So, sa ordinary calculator, ganito lang yan. I-start tayo dito sa nasa loob, 1 minus 1.04 raised to negative 14. So, 1 minus, lagyan ko ng parenthesis para malinaw. 1 minus 1.04 raised to, ito yung exponent, x to the y. Ayan, so tingnan nyo dito 1 minus 1.04 raised to 14. So sa ganitong calculator, una yung 14 bago yung negative sign. Okay? And then, i-close parenthesis ko. Ayan. Pero itong nakikita nyo dito, yan pa lang yung 1.04 raised to negative 14. Wala pa dyan yung 1. So, kailangan ko pang i-press tong equal sign. Okay? Ayan. So, 0.4225, ito yan. Lahat yan ang nasa loob na ito. Tapos, kailangan i-multiply sa 2,500. So, multiply by 2,500. Press ko ulit yung equal sign. Okay? And then, i-divide natin dito sa lahat ng ito. So, divided by, lalagyan ko ng parenthesis para, ayan, nakadivide dito sa lahat ng ito. So, 1.04 raised to 5. And then, multiply natin sa 0.04. 0.04. Enclose ko sa parenthesis. Ayan. Etong nakikita nyo value dito, yan pa lang yung, ito, minultiply. Kailangan ko pang i-press yung equal sign para ma-divide itong 1,056.31. Ayan. So, press equal sign, yan na yung sagot natin. 21,705, round up natin, 2 decimal places. 21,705.29. Okay? So, paano nyo pala malalaman kung tama yung sagot nyo? Or hindi naman malalaman, paano ma-estimate? So, ang present value, 21,705.29. Para malaman nyo or ma-estimate yung kung tama yung sagot nyo, kailangan mas mababa yan kasi present value ito, di ba? Mas mababa dapat yan dito sa total na hinulog. Di ba ang total na hinulog ay 2,500? 2,500 every 6 months for 7 years. So ilan yon? So i-multiply na daw natin sa 14. So anong sagot diyan? 25 times 14. 25 times 14. So we have 350. 350, dalawang zero. So 35,000. Kailangan less than 35,000. Kasi ito yung total. Ito yung total. Yung present value lang ay 21,000. So interest na yung mga sobra dito. Okay? So ganun yung pag-estimate kung tama yung sagot nyo. Sa umpisa pa lang, pwede nyo nang
kuhanin itong total na ibabayad. So, syempre, ang present value nun ay mas mababa dapat sa 35. So, yung na-compute na nga natin ay 21,705.29. Medyo malaki, no? Kasi matagal eh. 7 years. 7 years yan, tapos deferred pa siya ng 3 years. Kaya from 21, naging ang total ay 35,000. Okay? So, next, number 2. If money is worth 9% compounded monthly, what equal payments at the end of each month for 4 years will pay off a debt of 180,000 pesos? The first payment is due in 2 months. Yun, so compounded monthly. Monthly ang bayad. So ang sabi dito, the first payment is due in 2 months. So ang deferment period natin dito, 1 month lang. Kasi minus lagi tayo ng 1 sa first payment. Okay, so ang hinahanap dito sa problem, analyze natin. Money is worth, so what equal payments? So yun, what equal payments? So same pa rin ang formula na gagamitin natin, pero ang hinahanap natin ay equal payments, so letter P ang nawawala dito. Okay, so given natin, so isa-isahin natin, 9%, yan yung J, nominal rate, 9%, in decimal 0.09. Compounded monthly, ibig sabihin ang number of conversion natin ay 12. Meron tayong monthly, compounded monthly. Okay? And then, we have 180,000. Ito yung PV. PV is 180,000. And then, at the end of each month for 4 years, ang time natin ay 4 years. 4 years. And then, yeah, kompleto na. Deferment period. First payment is due in 2 months. So, therefore, ang age natin ay 2 months minus 1 tayo. Kasi kapag walang deferment, kapag hindi deferred annuity yan, ang unang bayad ay after 1 month. Dahil monthly nga, after 1 month pa yung bayad niyan. So dahil payment is due in 2 months, so isa lang yung ano natin. Isa lang yung deferment age natin. Deferred lang siya ng 1 month. Na-extend lang ng 1 month bago yung first payment. Okay, so ano yung mga given pa natin dito? I-solve natin gamit itong mga information na ito. Ang N natin ay equal sa M times T. So 12 times 4 conversion, and then 4 years, so we have 48. And then last natin ay I. Ang I ay J over N, so 0.09 divided by M, 12. So pag dinivide natin yan, 0.09, 0.09 divided by 12, that is equal to 0.0075. So ngayon, solve na lang natin ang value na itong P, i-substitute natin, or pwedeng i-derive natin yung formula dito. Pag dinerive natin itong formula para sa P, ang gagawin natin dito, itong denominator, imumultiply lang natin dito sa PV, tapos lahat itong nasa bracket, pupunta lang dito sa baba. So yun na yung magiging formula para sa P. Okay? So P kasi ang nawawala. So kinross multiply lang ito. Itong denominator, punta dito sa taas. Ito naman ay pupunta dito sa baba. So therefore, we have P is equal to PV, present value, times itong denominator, 1 plus I to the H times I. All over itong nasa bracket na ito. Pwede nang tanggalin yung bracket, no? So 1 minus 1 plus I to the negative N. So, yan yung formula natin. I-type na lang natin yan sa calculator. Substitute natin yung mga value. Ang PV ay 180,000 times 1 plus I. Ang I ay 0.0075 o i-add na natin yung 1. So, 1.0075 raised to H. Ang H natin 1 lang. So, pwede nang hindi ilagay yung 1 dyan. Kung gusto nyo, ilagay nyo pa rin. Ayan. And then, I natin is, again, 0.0075. Tapos, i-divide lang natin sa 1 minus 1 plus I, so 1.0075 raised to negative N, the value of N is 48. Okay? So, para estimate natin, so ano ba yung hulog natin dito? So, 180,000. Pwede nyo i-estimate, i-divide nyo yan sa N na 48. Okay? So, sagutan na muna natin. So, ordinary calculator ang gamit ko, kaya isa-isahin lang natin. So, 180,000 times 1.0075 times 0.0075. Press ko muna yung equal sign. Okay? Tapos i-divide natin dito sa lahat ng nasa denominator.
Importante kapag sulat nyo yan ay or pag type nyo dito, lalagyan dapat natin ng parenthesis para may iwasan magkamali tayo dyan. Okay, kasi may 1 pa dito eh. So 1 minus, lagyan ko ulit ng parenthesis para malinaw. Ayan, dalawa na yung parenthesis ko dito. 1 minus 1.0075. I-raise ko yan, xy. Raise ko sa 48. 48 muna, tapos tsaka ko i-press yung negative. Okay, so close parenthesis tayo. Yung nakita nyong value, ito pa lang yan, 1.0075 raised to negative 48. Isa pang parenthesis. So tingnan nyo dito sa nasa taas. Isang parenthesis dito, kailangan pa ng isa pang parenthesis para dalawang open, dalawang close. Okay? So yung nakikita nyo nag-appear dito sa screen ko, yan pa lang yung nasa denominator natin. Lahat yan nasa denominator, lahat ng nasa parenthesis. Kailangan ko pang i-press yung equal sign para mapa-divide itong nasa taas. Okay, so press equal sign, yan na yung final answer natin. Yan na yung monthly payment, 4,512. Round up natin, 0.90. Okay, so estimate natin yan mamaya. Yung pin natin ay 4,512. Ito yung monthly payment, 0.90. So para ma-estimate natin, kagaya ng sabi ko kanina, pwede nyong i-divide. Ito yung walang interest, 180,000. Pag dinivide natin ito sa 48, pag dinivide sa 48 yung 180,000 divided by 48, ang makukuha niyo sagot ay 3,750. Okay? So yun yung pag-estimate. So syempre itong 180,000 divided by 48, ito yung walang interest. May interest yan syempre, deferred annuity. So kaya from 3,750 naging 4,512. So yun yung interest every payment. So magkano yung interest niyan pag sinubtract natin 4,512.90, may 762.9 na interest monthly. Okay, so that's all. So I hope nagustuhan nyo ang explanation ko para sa deferred annuity. So pwede nyo magamit sa totoong buhay yan kapag nag-loan kayo. Ayan. So thank you for watching. And kung meron po kayong mga math question, ay i-comment nyo lang dito or i-PM nyo ako sa aking messenger. Yung messenger ko, RJ Enseñado. So bye-bye and God bless.